Ikaw, si Li Feng, ang mamamatay tao ng kaharian ng Daxia numero 1 sa talaan ng langit. Boss, may balita kami tungkol sa babae. Kakapanganak lang ng miss ng isang batang babae. Ako na ang magpapadala ng mga tao para sunduin siya. Makikita na natin siya. Sige, sa aking malaking imperial organization. Maliban sa sanggol na yon, si Asi, si Nanju lang ang tagapagmana. Bilisan mo, siguraduhin mong ligtas sila. Si Nan Zhenxian, ang tagapagpatupad ng Emperor Organization. Gumawa ng mga krimen at masasamang gawa. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Wala kang karapatang humusga sa akin. Ang Tianpeng ay pumapatay ng tao. Inililista mo na ang mga kasalanan. Ang masasamang gawa mong ginawa ay hindi mabilang. Paano ka magdudahilan? Ang pinakabagong balita mula sa aming istasyon, ang tagapagpatupad ng Emperor's Son na si Nan Zhengtian ay pinaslang. Ang Emperor's Son, ang bagong tagapagpatupad, si Miss Nanshu, ay naglabas ng Global Level 5S Reward Order. Salamat sa hirap ng iyong trabaho. Maraming tao na ang sumubok at nabigo sa pagpatay kay Nan Zhenxian. Ikaw lang ang kaya. Natapos ko na ang huling trabahong ipinagawa mo sa akin. Tapos na, mula ngayon, ako ay aalis sa organisasyon. Hindi mo ba iniisip iyon? Ang asawa ko ay malapit ng manganak. Nangako ako sa kanya na gusto kong mabuhay siya ng tahimik. Ayokong malaman nila ang tunay kong pagkatao. Iala po ano ang kapalit ng paalis sa organization. Alam ko. Walang hininga sa kalangitan. Tagumpay o kabiguan. Anak, halika rito, yakapin kita ng itay. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Joey, biglang nagbago ang sitwasyon ng pamilya ko. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bata. Lin Chu. Huwag kang umiyak. Hindi ako alis, hindi ako alis, hindi ako alis. Hello, nakita mo na ba ito dati? Girlfriend mo ba siya? Maganda naman siya. Asawa ko siya. Hindi ko nakita, umalis ka na. Chuchu, kasalanan ko lahat. Hindi ko natanong ng maayos ang sitwasyon ng pamilya mo. Ang tagal naming naghahanap sa'yo ni Ningning. Nasaan ka na? Chuchu. Hello? Magulang ni Joe Anning, binubugbog ng anak ninyo ang kaklase niya sa school. Pumunta kayo sa school. Joe Anning, akala mo magaling ka sa grado kaya mo nang makipag-away. Alam mo ba na ang mga scholarship mo ay galing lahat sa pamilya Nan? Hindi ako nakipag-away. Sila ang nanakit sa akin. Hoy, paano ka nagsasalita? Away ito. Isang joy competition ni mga mananayaw. At hindi ka magaling sa away. Nandadaya ka. Kayong tatlo ang pumilit na makipag-away sa akin para matuto tayo sa isa't isa. Dad? Ano nangyari sa mukha mo? Sino ang nambuli sa iyo? Ako. Ikaw ba ang nanakit sa anak ko?
Oo. Kung hindi ka masaya, suntukin mo ako. Humiga ka dito. Hoy, ama ni Joe Anning, kumalma ka, anak siya ng Jiang Cheng Dihao Group. Bitawan mo na. Dad, Hoy, akala ko matapang ka. Hindi ko inasahan. Ang nawawalang ina at ang duwag na ama at ang walang kwentang ikaw. Walang kwenta. Isang taong walang silbi. ciao. Sino ang may lakas ng loob na mangapi sa aming binata? Bakit pamilyar ang itsura niya? May magulang dito, di ba? Madali lang yan. Dapat kang huminto sa pag-aaral. Hindi ako ang may kasalanan. Bakit ako magda-drop out? Bakit? Dahil lang sa'yo. Ininsulto mo ang binata ng pamilyang Nan. Kuro, maging patas po. Hindi maaring anak ko ang unang nanakit. Kung hindi ka magda-drop out, okay lang. Nakadepende sa gagawin mo. Ano ang gusto mong gawin ko? Madumi ang sapatos ko, sabi mo. Ang ibig kong sabihin, gusto kong dilaan mo ito para malinis. Pakawalan niyo ang tatay ko. Pakawalan niyo ang anak ko. Pakawalan niyo ako. Bibigyan kita ng 5 segundo. Dilaan mo ito ng malinis. Tatay, wag. Sabi mo, kahit na mapatay ang isang tao, hindi pwedeng mabali ang kanyang gulugod. Mag-drop out ka o dilaan mo ito ng malinis? Hindi. Hindi. Oh, dilaan mo ito parang aso. Dilaan mo ito ng maayos. Dilaan mo ito ng malinis. Dilaan mo ito ng malinis, parang aso. Dilaan ng malinis parang aso. Ang sarap. Ito ba ay malalim na relasyon ng ama at anak o ng aso at babae? Guro, pinapayagan ko na siyang manatili. Tara na. Bakit kailangan mong dilaan? Pwede akong tumigil sa pag-aaral, kaya kong bugbugin sila. Ning, hindi mo ako naiintindihan. Ako ba ang hindi nakakaintindi o ikaw ang duwag? Itinuro mo sa akin na magtiis mula noong bata pa ako. Huwag magyabang kapag may kaunting problema at palipat-lipat ng tirahan. Makinig ka sa akin. Wala akong amang katulad mo. Chuchu, pasensya na. Nasira ko ang aking pangako. Hindi ko nabigyan si Ningning ng magandang buhay. Hindi ko kayang kontrahin ang Emperor Group. Natatakot ako na malaman nila ang aking pagkakakilanlan. Masama yan para kay Ningning. Hinay-hinay lang. Chuchu. Pangako sa'yo. Talagang bibigyan ko ng matatag na kapaligiran ng sanggol. Kapag nagkolehiyo na siya, at mamuhay ng maayos. Choi, anak. Kumusta ka na? Ayokong madamay ka sa mga away, kaya't iniwan kita ng walang awa. Pagkatapos, naging matatag na ang pamilya Nan, hindi na kita muling nakita. Nabalik na ang binata. Tita, Nakipag-away ka? At natalo. tita, ang putang iyon naglakas loob pang lumaban. Bilang miyembro ng pamilya Nan, ang husay mo. Ni hindi mo pa kayang talunin ang isang batang babae. Huwag mong kalimutan, hindi pa napapaghiganti ang pagkamatay ng lolo mo. Kung hindi mo matatalo ang kampeon sa labanan sa eskwelahan mo, hindi ka papayagang sumali sa organisasyon. Oo, sisikapin kong mag-practice, talunin si Li Feng. Ginoo, 18 taon na akong hindi nakakita kay Li Feng. Magpatuloy ka sa paghahanap. Napakatangi ng kung fu ni Li Feng. Kung magpapakita siya, talagang makikilala ko siya. Gusto kong magbayad siya ng dugo. Oh, Mag-practice ka ng kung fu. Natalo ako ng tita ko, gusto kong magbayad ka. Ay, Hindi ba't ikaw ang kampeon sa labanan ng paaralan? Ano, sasali ka sa laban ng liga ng paaralan? Nakakabagot ang suntok sa punching bag. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Walang interest. Saan mo gustong pumunta?
Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka lalaban sa kompetisyong ito, hindi ka makakaalis ngayon. O kaya ganito na lang. Kung makikipaglaban ka sa akin ngayon, pangako ko, hindi na kita guguluhin. Pero kung hindi ka lalaban, araw-araw kitang guguluhin. Titingnan ko kung paano ka mananatili sa paaralang ito. Oy! O kaya papuntahin ko ulit ang tatay mo sa paaralan. Pero kung dumating ang tatay mo ngayon, hindi na kasing simple ng pagdila ng sapatos. Lalaban o hindi? Boss, bugbugin mo siya. Suntukin, suntukin. Bakit kasama mo na naman ang batang ito? Tatay ni Aning? Hindi ka ba nag-aalala kay Aning? Huwag kang mag-alala, kaya ni Aning yan, walang problema. Joe Aning, bakit ka palaging umiiwas? Duwag ka ba? Natatakot ako na kapag ako na ang nagsimula, wala ka ng pagkakataon. Naghahanap ka ng away. Ulit. Ulit. Anan, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Nanteng Jingsan, lumabas ka. Nancy, ano ang ibig mong sabihin? Ando Shizuka. Yung Shionsa ay nagtatrabaho na para sa aming Emperor Organization. Gusto ko siyang pumalit sa akin. Teng Jing-san. Siya ang underground boxing champion ng Japan. Hindi pa siya natalo sa loob ng 3 taon. Ningning, tumigil ka na sa pakikipag-away. Uwi na tayo. Tara na. Joe Aning. Narinig mo ba? Tinatawag ka ng tatay mo para umuwi at uminom ng gatas. Isang lumpo at isang sanggol. Kaya pala, ayaw sa inyo ng nanay ninyo. Hahaha. Ningning, huwag kang magpa-provoke sa kanila. Uwi na tayo. Hindi, gusto kong lumaban. Ikaw ba ay isang Japanese fighter? Hindi ako takot. Joe Aning, anong ginagawa mo? Wala kang pakialam. Gusto ko ito. Halika na. Hahaha, walang kwenta talaga ito. Ningning, tigilan mo na yan. Masasaktan ka. Ningning, ningning. Ningning, hiramin mo ang lupa para paluin ang lupa. Ang mukha mong ito ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Noong bata ka pa, ako ang nagturo sa'yo. Hayaan mo siyang maging malakas. Umiihip ang hangin sa burol. Nababaliw siya, hayaan mo na siya. Nagniningning ang buwan sa ilog.
Suntukin mo ulit ako. Teka. Bigyan kita ng isang bagay na napakalakas. Binigyan mo talaga siya ng ipinagbabawal na gamot. Aning, bumaba ka na agad. Hindi mo kalaban yan. Bilis! Hindi. Gusto kong lumaban. Matagal na akong nag-aaral ng martial arts para sa laban. Hintay ko lang ang sandaling ito. Tara na. Putang ina. Tara. Ha 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 ha. Ningning. Mommy! Nakita mo ba iyon? Pinaghirapan ko iyon para sa'yo. Ningning. Hindi tayo lumalaban. Magpatalo na tayo, okay, Ningning? Hindi tayo mag-aaway. Hindi, sabi mo hindi, edi hindi. Ako ang may huling salita dito. Anteng Jingsan. Hindi. Aminin natin ang pagkatalo. Aminin natin ang pagkatalo. Paano ka nagpapatalo ng ganun kadali? Ayoko. Mabuti, Pilay. Tingnan mo, ang anak mong babae ang naghahanap ng gulo. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ka nanalo. Hindi rin naman ako natalo. Anteng? Nangako ako kay Chuchu. Tatay, hindi ka pwedeng makipag-away. Hindi maganda ang kondisyon ng mga binti at paa mo. Huwag kang mag-alala. Dalawang basura. Ni hindi kayang talunin ni Joe Anning si Ando Shizuka. Ikaw ay isang lumpo. Hindi ba't panloloko lang yan? Hindi ba't lumpo siya? Kaya pa ba niyang makipag-away? Kahit na ikaw ang unang walang hiya, nangako sa'yo si Aning. Bilang kanyang ama, responsibilidad kong protektahan siya. Sa susunod na round, ako ang lalaban para sa kanya. Ang lalim pala ng samahan ng mag-ama. Naghahanap ka ng kamatayan. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Anteng. Baliin mo ang kabilang binti niya para sa akin. Tatay, Magtiwala ka sa akin. Bumaba ka muna at magpahinga. Ako ang maghihiganti para sa'yo. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Kahit na Pilay ang ama ni Jiang Aning, pero medyo maliksi pa rin siya. Nasa pahinga pa rin si Ando Shizuka. Hindi pa niya ginagamit ang buong lakas niya. Nagsawa na ba si Ando Shizumi? Ihatid mo siya sa hari ng impyerno. Papatayin kita. Mula ngayon, wala nang leafing. Hindi ko maaaring ipakita ang sarili ko. Ha ha ha, tama, ayun na. Akala ko ang tapang mo. Duwag ka lang pala, ha ha ha. Dad, huwag kang mag-alala. Basura, seryoso na ako ngayon.
Ando Shizumi, huwag mo akong ikahiya. Patayin mo siya para sa akin. Kung mapapatay mo siya, ang pamilya ko ang bahala. Basura. Tuloy lang. Hindi ako takot at hindi ko ito tatanggapin. Natalo niya talaga si Ando Shizuka. May kasabihan. Ang pagtulong sa isang malupit ay tiyak na magkakaroon ng masamang wakas. Tara na. Hindi madaling umalis. Patayin mo ako. Sige, tingnan natin kung papayagan ka ng pamilya nan. Malapit nang dumating ang tita ko. Malapit nang dumating ang tita ko. Tigil. Ayos lang po ba ang binata? Nanonood lang ako mula sa gilid. Yung mga galaw mo ay kahawig ng mga galaw ni Li Feng. Ikaw ba talaga si Li Feng? Isa lang siyang tagahatid, walang kwenta. May kinalaman kay Li Feng? Butler, arestuhin mo na siya agad. Oo, tagahatid lang po ako. Binanggit mo lang si Li Feng. Hindi ko siya kilala. Pero inapi nila ang anak kong babae. Bilang isang ama, hindi ko sila pwedeng palampasin. Pero sa mga galaw mo, hindi ka talaga ordinaryong tao. May relasyon ka ba kay Li Feng? Tingnan mo ang binti ko. Paano ako magiging malaking tao? Tapos na ang laban ngayon. Sana tuparin ng pamilyang nan ang pangako ninyo. Huwag ninyong apihin muli ang anak ko. Huwag silang palayain. Butler, arestuhin mo siya. Palayain sila. Umalis na tayo. Butler, hindi mo ba nakita na sasapakin niya ako kanina? Ngayon, basta mo na lang siya pinapalaya. Binata, utos po ito ng amo. Malapit nang dumating ang amo. Mag-ingat ka. Ning-ning. Walang kwenta ang tatay mo. At hinayaan kang maapi. Hindi, tatay. Ikaw ang bayani ko. Ako. Malaki ka na. Hindi laging nandyan sa tabi mo ang tatay mo. Ito ang sulat mula sa nanay mo. Mula ngayon, sa iyo ko na ito ipagkakatiwala. Dahil sa aking padalos-dalos na pagkilos, muntik na kitang madamay. Tungkol naman sa nanay, hindi ko na siya hahanapin. Tatay, uwi na tayo. Ginoo. Okay lang, tara na. Hindi mo ba iniisip ang mga patakaran ng organisasyon? Kailangan siya ng organisasyon at pinapalaban mo siya para sa'yo. Mahina siya, ni hindi niya kayang talunin ang isang lumpo. Hindi ka pa rin nagsisisi. Gusto mo bang palayasin kita sa pamilyang Nan? Tita, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nancy, huwag mong isiping dahil Nan ka, ay siguradong ipapasa sa iyo ang organisasyon. Kung wala kang lakas, hindi ka tatagal sa Imperial Organization. Tita, pagbubutihan ko. Tumayo ka. Napakahina ng binata ng pamilyang Nan. Nakakatawa talaga.
Ganun ba kalakas talaga sina Joe Anning at ang kanyang ama? Opo, Gino. Ang martial arts ng ama ni Joe Anning ay medyo kahawig nga ng kay Li Feng. Nakaka-interes. Makikipagharap ako sa kanya balang araw. Aayusin ko po. Kaninong thermos ito? Luma na at sira-sira ang thermos na ito. May espesyal ba itong kahulugan? Tingnan natin ang surveillance. Nag-overthink lang ako. Pangkaraniwan at mura lang ang thermos na ito. Sa mga nakaraang taon, hindi naman ito itatago ni Ayi ng napakatagal. Nahanap na ang taong hinahanap mo sa silangan ng lungsod. Talaga? Tara na. Tagapangasiwa, iuwi mo ang binata at pag-isipan niya ang kanyang ginawa. Opo. Tagapangasiwa. Sino ba yung hinahanap ng tiyahin ko? Ang amo at ang binibini. Wala silang kahit litrato sa lahat ng mga taong ito. Tuwing may clue, biglang mapuputol. Sana totoo na itong pagkakataong ito. Para magsama-sama na ang pamilya ng amo. Pagsasama-sama ng pamilya? Ano ako? Kaya pala ayaw mong iabot sa akin ang organisasyon. Iniisip mo pa rin ang anak mong babae. Binata, magpalit ka muna ng damit. Hihintayin kita sa labas ng pinto. Hello, yung usapan natin tungkol sa kooperasyon nung nakaraan. Pumayag ako. Ayon sa sitwasyon, may nakatirang mag-ama doon. Ang edad at katangian ay halos kapareho ng inilarawan ng amo. Ikaw ba, Yonyi? Sa lahat ng mga taong ito, matatanggap mo ba ang pagkatao ko? Amo, walang tao dito. Mukhang kakalipat lang nila. Paglipat? Ang sakto naman. May mga residente malapit sa bahay. Nakita nila kahapon na biglaan silang lumipat. Parehong paralan ito. Iniuutos ko sa iyo na imbestigahan ang paaralan. Siguraduhing mahanap sila. May kutob ako. Nasa paligid ko si Ayi at ang anak ko. Kailangan kong... Ning. Pasensya na, Ning. Nasaktan natin ang Emperor Group. Kailangan nating bumalik sa lumang bahay. Mas mahalaga ang buhay, di ba? Kahit hindi pa namin nabibili lahat. Pero huwag kang mag-alala. Bibiling ko yan pagkatapos ng trabaho. Pasok ka na sa trabaho, ako na lang ang bibili mamaya. Sige, pero mag-ingat ka. Pasok na ako sa trabaho. Oh. Master, maliit na organisasyon lang yan. Bakit gusto mong gawin ito ng sarili mo? Ang number 1 sa Skylist, si Li Feng, ay 100 beses na mas malakas kaysa sa kanila. Sparring partner lang sila. Ako mismo ang papatay kay Li Feng. Sapat na tong mga ulam para sa 3 araw. Tigilan mo yan. Kasama mo ba siya? Dadaan lang. E di umalis ka dyan. Kung magkakagulo ka sa negosyo ko, siguradong hindi mo ito makukuha ng buo. Sa liwanag ng araw, ilang lalaki ang nambubuli sa isang babaeng mahina. Hindi ko to pwedeng hindi pansinin. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nasaan ka na, Chuchu? Dad, namimiss mo na naman si Mom. Oh. 18 taon. Nasaan na si Mom? Ano ang tawag mo sa akin? Hindi pwede.
Ang ganda ng nanay ko. Nagkamali siguro ako. Nagkamali ako. Bakit nag-uusap pa sila? Bugbugin natin sila. Mag-ingat ka sa dormitoryo. Tatawag ako ng pulis para arestuhin kayong lahat. Ha? Ang kaibigan mo ang dapat arestuhin. Mag-ingat ka. Okay ka lang? Dalhin kita sa ospital. Okay lang yan. Hindi na kailangan. Kailangan ko nang umalis. Ganyang edad din ng anak kong babae, anak. Pwede bang mangako ka sa isang hiling ko? Anak, ito ang bahay ko, pasok ka. Hoy, Ano? Anong gusto mo sa akin? Dumadaan lang kami. Dumadaan lang. Delivery guy lang ako. 3 mamamatay tao ang sabay-sabay na lumitaw. Masyado ka bang nag-iisip ng mataas sa akin? Huwag mo akong patayin. Nandito lang kami para magdala ng mensahe. Pumasok na ang anak mong babae sa pamilya Nan. Gino, Binibini, napakabait mo tignan sa akin. Naalala ko ang anak kong babae na hindi pa nahahanap. Salamat sa pagpunta mo rito para kumain kasama ko. Nabigyan ito ng kasiyahan ang hindi ko pagkain kasama ng anak ko. Hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Ako si Joe Anning. Joe Anning, siya nga ang babae. Makatwiran lang na natalo si Nancy sa kanya. Kilala mo ako. Ngayon kilala na kita. Pwedeng maglibot ka muna. Magpapalit lang ako ng damit. Xiaoying, alagaan mo si Binibini Joe. Opo. Salamat. Bakit ang mga salitang ito ay halos kapareho ng iniwan ng nanay ko? Daray sulat ng aming Ginoo. Ang sulat kamay ng aming Ginoo ay natatangi. Malaki ang naging pag-unlad nito sa pagdaan ng mga taon. Maraming calligrapher ang humanga sa calligraphy ng Ginoo, natatangi. Posible kaya na? Itong... Totoo ba talaga? Totoo ba talaga, nanay? Joe Anning. Nancy. Anong ginagawa mo dito? Bahay ko ito. Tinatanong mo kung bakit ako nandito. Bahay mo? Ito ang pamilyang Nan ng Imperial Group. Joe Anning, huwag mong isipin na sa pagpapanggap na tanga, makakapasok ka sa pamilya naming Nan. Binibining Ginoo. Inimbita ng Ginoo si Binibining Joe. Paano maaanyayahan ng tiyahin ko ang ganoong klaseng tao? Kaya ang Ginoong binanggit mo ay ang executor ng Imperial Organization na si Nan Chu. Oh! Joe Anning, huwag kang magpanggap na tanga dito. Pumasok ka sa pamilya naming Nan, hindi ba't sinusubukan mo lang umakyat sa tiyahin ko? Yafa ng inosenteng itsura mo ay talagang nakakasuka. Ang executor ng Emperor Organization, paano siya magiging nanay ko? Kung siya nga ang nanay ko, sa lahat ng mga taong ito,
Ang tatay ko at ako ay nabuhay na parang biro. Yang tiyahin ko ay may ganyang din na jade pendant. Sa madugong pamilyang Nan na ito, ayaw kong pumunta. Saan mo nakuha ang jade mo? Patingin. Ang mga gamit ko ay hindi para hawakan mo. Maari bang si Joe Anning ang anak na hinahanap? Sabihin mo sa amo mo, ayaw kong kumain ng pagkain ng pamilya Nan. Binibining Joe. Binibining Joe. Dapat aksidente lang yon. Paano magiging pareho ang pendant? Kung hindi, kung mayroon mang hindi inaasahang iniisip si Joe Anning na umalis sa pamilya Nan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo akong kontakin ng madalas? Nakita mo na ba si Joe Anning? Ang ama ni Joe Anning ang hinahanap mo. Ang number 1 killer sa Skylist, Lai Feng. Li Feng. Si Lai Feng, yon. Ang ama pala ni Joe Anning ay si Li Feng. Kung si Li Feng nga, sino ang may karapatang pigilan ako na maging emperor? Ang magiging tagapagmana ng organisasyon. Alika. Anong problema? Magpadala ka ng mga tao para dakpin si Joe Anning at ikulong siya sa base ng organisasyon. Payag kaya ang amo? Anong nangyayari? Tita. May balita tayo tungkol kay Li Feng. Pakilabas mo ang top combat power ng organisasyon dakpin, si Li Feng. Talaga? Sumpa ako, ginagaranti ako ng buhay ko. Si Joe Anning ay anak ni Lia Feng. Puntahan at dakpin si Joe Anning. Inosente si Joe Anning. Pero anak siya ni Li Feng, hindi siya inosente. Para maghiganti kay Lolo, ito na lang ang pagkakataon. Pakibilisan mo ang pagpapadala ng combat power. Ang Global Level 5 Wanted Notice ay may bisa pa. I-activate ang highest alert ng organisasyon para harangan. Kamusta? Kung gusto mong iligtas si Joe Anning, pumunta ka sa Imperial na organization. Hahaha. Ang imperial na organisasyon. Sa wakas, nakuha ko na. Maglakas loob kang hawakan ng anak ko. Magbabayad ka ng dugo. Chu-chu. Pasensya na. Kasalanan ko, hindi ko na ipagtanggol ang anak ko. Ang pagkatao ko ay isang sakuna. Pero huwag kang mag-alala. Iuwi ko siya. Ibalik mo ang anak ko. Patataing talaga sina Xingjue at Li Feng. Nag-iisa lang na pumunta sa Imperial Dao Organization. Sa mga nakaraang taon, matagal na siyang basura. Madali lang siyang patumbahin. 500 milyong pabuya, madali lang. Kung mapatumba natin siya, magiging maganda ang buhay natin. Gawin na natin, mga kasama. Tatay, Sabi mo, magaling kayong magtago, mga basura. Hindi ko inasahan na ang tatay mong walang kwenta. Ay si Lia Feng pala, ang number 1 master sa Heavenly List. Magsalita ka. hindi ko alam kung ano si Li Feng. Ang alam ko, mga talunan lang kayo na puro patalikod na atake. At nagsinungaling ka sa akin. Kung hindi si Li Feng ang tatay mo, sasaklolo ba si Li Feng sa'yo?
Hindi mahalaga kung sino ang tatay ko. Ang mahalaga, hindi kayo mananalo mga daga. Matigas pa rin ang ulo mo kahit malapit ka ng mamatay. Again, ang aming Emperor Organization ay nagpadala ng maraming tao. Aming Super Protector Li Feng ay ang pinakamataas na executor dapat nag-uutos ng pinakamataas na antas ng gawain. Sa tingin mo ba ang aming Emperor Organization ay nagpadala ng napakaraming tao at nag-effort ng malaki? Hindi ba siguradong mamamatay si Li Feng? Hay nako. Bastos ka. Taya tayo. Ilang suntok kaya ang kaya ni Li Feng? Gaano katagal siya tatagal hanggang sa mapatay natin siya? Boss, nakarating na si Li Feng sa base. Mas mabagal pa pala kaysa sa inaakala ko. Talagang luma na ang sugat. Mukhang may problema nga ang kanyang mga binti at paa. Nandito pa ba ang kanyang anak? Opo, nandito rin si Master Nancy. Medyo marahas pa rin si Nancy. Pantayan mo siya. Pagkatapos kong maghiganti kay Li Feng, papag-aralan ko si Nancy. Sa panahong iyon, makakapagtutok na ako sa paghahanap kina Ai at sa aking anak. Pagbigay alam mo sa mga yon. Ang tagal ko na silang pinalaki. Panahon na para kumilos. Li Feng. Ang tagal nating hindi nakita. Fine. Ang naaalala lang ng mga tao ay ang numero 1 sa talaan ng langit, si Li Feng. Pero sino ang nakakaalala sa pangalawa sa listahan, si Chi Fire? Ang pangatlo sa listahan, si Kunlun. Ang panglima, si Lei Zeng. Ang pangwalo, si Haiming. Mga tautauhan lang kayo ng Emperor Organization. Hoy, wag mong sabihin ng ganun ka-direct. Pag alis mo, wala ng Li Feng sa listahan. Wala ng Tianlist sa Daxia. Pagkamatay ng pang-4, pang-6 at pang-7, kami na lang ang natitirang magkakapatid. Araw-araw kaming inaatake ng iba't ibang puwersa. Ano ang sinabi mo? Patay na si fourth brother at ang iba pa. Hahaha, mabuti nga at patay na sila. Kung hindi, magiging katulad lang sila namin. Nakakasawa ang laging hinahabol araw-araw. Pero hindi ka pwedeng sumali sa Emperor Organization. Alam mo kung anong klaseng organisasyon iyon? Tigilan mo na yung pagpapakita ng pagiging matuwid sa harap ko. Maayos ba ang buhay mo ngayon? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Pilay ka at nagtatago kung saan-saan. Ikaw pa ba ang numero 1 sa heavenly list? Oo, aminado ako na hindi maganda ang lagay ko ngayon. Pero malinis ang konsensya ko. Kahit papaano, hindi ako nagkukulang sa aking mga namatay na kapatid. Huwag mong banggitin sa akin yung mga kapatid na yan. Sabihin ko sa iyo, ang pinakamalaking halaga namin ng aming magkakapatid sa Emperor Organization ay ang patayin ka balang araw. Kung gusto mo akong patayin, sasama ako sa iyo pero kailangan mo munang hayaan akong umalis. Kailangan kong iligtas ang anak kong babae. Chi Fire, ang tagal na nating hindi nakita. Sigurado ka bang ganito ang gusto mong pagkikita natin? Hindi na tayo pareho ng dati. Kung gusto mong dumaan, tapakan mo muna ang bangkay ko. Sabi ko, kailangan kong iligtas muna ang anak kong babae. Tinatanggap ko ang sweldo. Kaya naglilingkod ako sa hari. Gusto mong dumaan sa akin, di ba? Sige, subukan mo.
Talagang kaya niyang buhatin yon sa training ground. Kaya kaya niyang harangan ang red fire ko? Sa hinaharap, paano naman ang number 1 sa Heavenly List? Salita na. Naniniwala ako na tayong lahat ay makakagawa ng magandang karera. Para sa hustisya, Tagay. Sumuko ka na, hindi ka makakadaan. Naghihintay pa sa akin ang anak kong babae. Kailangan kong makadaan. Ikaw ang may gusto nito. Master, mukhang natalo si Li Feng. Hindi mo pa siya gaanong kilala. Hindi siya ganoon kahina. Samahan mo akong makipagkita sa kanya. Itong pagbabalik. Li Feng, narito ka na rin sa wakas. Nasaan ang anak kong babae? Ang mga patakaran ng Emperor Organization upang makapagligtas ng tao, kailangan mong lampasan ang 3 antas. Ako ang antas na dapat mong lampasan ngayon. Ikaw ang tagapagpatupad ng Emperor Organization? Nanchu, tama ba? Oo, ako pa rin ang anak na babae ni Nan Zhenshan. Sa loob ng 18 taon, araw-araw at gabi-gabi kong sinusubaybayan ang balita tungkol sa iyo. Ngayon, ako mismo ang papatay sa iyo upang maghiganti para sa aking ama. 18 taon mo akong hinanap. Naisip mo na ba kung ang mga taong walang kasalanan at malupit na pinatay ang kanilang mga buhay? Paano naman ang kanilang mga buhay? Kaya ang iyong ama ay hindi inosente. Ang kanyang kasalanan ay dapat hatulan ng hudikatura, hindi mamatay sa iyong mga kamay. Ang inyong Imperial Organization ang may huling salita. Kung wala kami, kailan pa magtatagumpay ang katarungan? Ang banal-banal mo naman. Yamang narito ka ngayon, ito na ang sandali ng ating paglalaban. Kung ako ang manalo, pakakawalan mo ba ang anak ko? Depende kung may kakayahan ka. Gusto ko munang makita ang anak ko. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Nagayos ka ng ganitong kalaking labanan at natatakot kang makita ko ang anak ko? Sige, pagbibigyan kita. Tatay? Tatay, iwanan mo na ako at umalis ka na. Ningning, huwag kang matakot. Narito ang tatay mo. Li Feng. Sige, nakita mo na siya. Oras na para mamatay. Araw-gabi kong pinag-aralan ang martial arts mo, mababa pa rin ang tingin ko sa'yo. Pero sayang, nasugatan ka na at kulang ka na sa lakas. Eh ano naman? Habang may hininga pa ako, sino ang mananalo o matatalo? Hindi pa sigurado. Sa mga nakaraang taon, matagal ko nang hinasa ang pasensya ko. Gusto mo nang mabilis ang laban pero hindi. Kung wala ang Star Moon Blade, mawawalan ka ng braso. Ngayon wala ka ng kamay at paa. Anong ipaglalaban mo sa akin? Mababa ang tingin mo sa determinasyon ng isang amang nagliligtas sa anak niyang babae. Talagang pambihira ang number 1 sa Heavenly List. Kailangan kong humanga sa'yo. Pero magkalaban tayo. Tadhana nating maglaban hanggang kamatayan. Simula nang maglakas loob akong pumunta, hindi ko inaasahang lalabas ng buhay. Alam mo ba? Kung paano namatay ang iyong ama. Pinatay ko siya gamit ang isang kutsilyo. Gusto mo akong galitin para ma-distract ako? Huwag mo akong maliitin. Ang aking determinasyon na maghiganti para sa aking ama.
Choo-choo. Ang tagal ko na kayong hinahanap. Ayos ka lang? Ako si Lenshu. Huwag kang matakot, hindi ako masamang tao. Huwag kang gumalaw. Matanda, hindi ba kayo mayabang? Ngayon, nasa akin ang anak mong babae. Ang yabang mo talaga. Tatay. Tatay, Ngayong araw, hindi lang ikaw, Li Feng. Pati anak mo. Tita, bakit mo siya iniligtas? Ang gumagawa ng masama ay may sariling utang. Gusto ko ang buhay ni Li Feng. Si Li Feng ang pumatay sa lolo ko. Siya ang dahilan kung bakit nawalan tayo ng mahal sa buhay. Kaya dapat maranasan niya ang sakit ng pagkawala ng minamahal. Ano man. Sa akin ka lumapit. Pakawalan mo ang anak ko, pakiusap. Hindi kita pakakawalan. Pero pati ang anak mo, hindi rin palalampasin. Asi tinuruan na kita. Ang mga taong may malaking ambisyon ay hindi dapat masyadong mapag-imbot. Sa tingin ko, nabalutan ka ng salamangka ng putang ito. Ibinigay sa iyo ni Lolo ang imperial na organisasyon. At sumunod sa iyo ang mga kapatid mo. Hindi para maging marupok ang puso mo. At gawing katawa-tawa ang ating samahan. Ang organization ay nakasalalay sa lakas. Walang paulit-ulit. May lakas tayo. Ngayon nahuli natin siya. Kahit patayin natin siya, ano ang silbi? Gusto ko lang makita niya ng sarili niyang mata. Na ang kanyang anak sa harap ko ay hindi mabuhay at hindi mamatay. Masaya na ako. Asi, anong ginagawa mo? Tita, alam kong mabait ka. Ang masamang ito. Ako na ang bahala. Ano pang ginagawa mo? Paglingkuran ng mabuti ang anak ni Li Feng. bitawan mo. Bitawan mo. Tumigil ka. Tita, kami ang Emperor Organization. Ang mga bagay na ito ay pampagana lang para sa amin. Kung ayaw mo, maaari kang umalis muna. Kapag pinatay namin si Li Feng, pwede kang bumalik. Mas mabuting itigil mo na yung kalokohan mo. Huwag mo akong pilitin na gamitin ang batas ng pamilya. Alam mo bang maraming mga kapatid ang hindi nasisiyahan sa iyo? Hindi mo magawa ito o iyan. Hindi mo rin magawa iyon. Kami ang imperyo, hindi isang organisasyong pangkawang gawa. Kung hindi ka nasisiyahan, sarilinin mo. Anong karapatan mo para tumawag? Papatayin ko muna ang salarin na ito. Huwag mong hawakan ang anak mong babae. Hayaan mo lang siyang manood. Paano mo matitiis ang aking unang pagkakataon? Pakawalan mo ako agad. Gago ka. Magpatuloy ka sa pagsasalita. Magpatuloy ka. Gusto kong marinig yan. Ah. Tatay, umalis ka. Iwanan mo akong mag-isa. Tatay, umalis ka. Ang number 1 killer sa Skylist, si Li Feng. Hindi ko inaasahan. Gusto kita. Pagkamatay mo, hayaan ang aming mga kapatid na magpakasaya sa iyong anak na babae. Ano sa palagay mo? Nancy, pakawalan mo siya. Tulungan mo ako. Pakawalan mo si Aning, saka ko pakakawalan siya. Tulungan mo ako, tita. Paano ka naglakas loob na gumawa ng kalokohan sa teritoryo ng imperyo? Huwag mong kalimutan, nasa akin pa ang anak mo. Pakawalan mo si Aning. Pakakawalan ko si Nancy. Tama si Nancy. Masyado akong mabait. Dapat pinatay na kita at ang anak mo nun pa. Hindi ka ganoong klaseng tao. Sa tingin mo, kilala mo ako ng mabuti? Sa tingin mo, makakalabas ka sa pag-hostage kay Nancy? At makakalabas ka, tama ba? Pakawalan mo si Aning. At bibigyan kita ng paliwanag. Ikaw si Agi. Oo. Ako si Ayi.
Anak natin siya. Si Li Feng pala ang asawang hinahanap ng tiya sa loob ng maraming taon. Ikaw ang nagsabi. Nanay ko siya. Anak ko si Aning. Chu-chu. Pangako ko sa'yo, bibigyan ko talaga ng kumpletong kapaligiran ng sanggol at papag-aralin sa kolehiyo. At mabubuhay ng maayos. Kaya anong pangalan ang ibibigay ko sa kanya? Ang ganda. Kapayapaan at katahimikan ang pinakamabuti. Imposible. Sa tingin mo, kaya na niyang tawaging dad ngayon? Hindi dapat. Wala akong pakialam. Gusto kong marinig. Sige na. Tumawag ba? Sumipa siya. Imposible. Paano ako magkakaroon ng anak sa pumatay sa ama ko? Tiya, nasaktan ng kanyang panloob na enerhiya ang kanyang mga panloob na organo. Patayin mo na siya ngayon. Dad. Ang asawang hinahanap ko sa loob ng 18 taon ay ang pumatay pala sa tatay ko. Hindi ko inasahan iyon. Ang asawang hinahanap ko sa loob ng 18 taon ay tagapagpatupad pala ng Emperor Organization. 18 taon na ang nakalipas. Nag-iisa akong naghintay. Hindi kita mahintay. Pero ang hinintay ko ay ang balita ng pagkamatay ng tatay ko. Chu-chu. Nang payagan kong magkaanak ako para sa'yo, iniisip ko, kailangan kitang pakasalan. Payag akong magkaanak para sa'yo. Pero pinagkait mo sa akin ang tatay ko. Who is it? Tatay. Nakikiusap ako, huwag mong patayin ang tatay ko. Kung tunay kang nanay ko, alam mo ba kung gaano katagal ka naming hinahanap? 17 taon. Hindi tumigil ang tatay ko sa paghahanap sa'yo. Mula nung bata pa ako, lahat ng bagay tungkol sa'yo, mga larawan, litrato, lahat ng gamit mo. Kahit nasirang termos, pinag-iingatan niya. Gusto kong kunin yun, bakit hindi? Mula nang ako'y ipinanganak, hindi niya ako pinalaki, ikaw lang ang nagpalaki sa akin. Bakit? Makakaya niyang kunin ang buhay mo? Kung hindi niya pinatay ang tatay ko, hindi sana tayo nagkahiwalay sa loob ng 18 taon. Sige. Kung ganoon, patayin mo na ako. Akala mo hindi ako maglakas loob, Chuchu? Pakawalan mo ang anak mo. Ibibigay ko ang buhay ko. Hindi ako aalis. Kung hindi aalis si Dad, hindi rin ako. Huwag mo akong pilitin. Sige, bilisan mo. Hindi ako aalis. Gusto kong sabay tayong umalis. Tatawagin ba kitang tiyo o mamamatay tao? Nangako ka sa puntod ni Lolo. Kung palalayain mo ang dalawang ito, makakapagpaliwanag ka pa ba kay Lolo? Ako ang bahala sa mga gawain ko. Kaya ko to. Palayain mo muna ang anak ko. Walang makakaalis. Ikaw ang numero 1 kaaway ng aming imperial na organisasyon. Tiyahin, patayin mo siya. Gusto mo pa bang palayain siya? Ikaw na babae. Nakakagigil ka. Nakikita kong umatras ka at magpahinga muna. Li Feng, ako ang bahala sa kanya. Gusto mong asikasuin si Li Feng? Okay lang sa akin. Pero may dugong nan si Joe Aning. Palayain mo muna siya. Gusto mong umalis siya? Hayaan mong patayin ni Joe Aning si Li Feng. Saka ko amin... La. Nangangarap. Nancy. Tita, kung gusto ni Joe Aning ng pagkilala mula sa aming organisasyon ng Emperador. Welcome to Hawaii Sinins Biens Community Kimam Shirikusto siya. Ang dumi at sama ng organisasyong iyan, hindi ako sasali. Tita, hindi niya pinapahalagahan. Joe Aning, itong si Li Feng ang numero 1 kaaway ng aming emperador. Tayaan natin kung sino ang mananalo. Sa tingin mo siya. Ilan kaya ang kaya niyang lunuking patalim? Kahit anong sabihin mo, hindi ko pababayaan ang tatay ko. Mabaditadaman. Paano naman si Li Feng? Tingnan mo ang anak mo. Sa tingin ko, sa bulok mong buhay para mailigtas ang buhay ng anak mo.
Magandang deal iyan. Tatay, huwag kang pumayag. Hindi mo pa rin papahalagahan. Sige na. Patayin silang lahat. Nancy? Pakawalan mo sila, hindi mo ba ako narinig? Hindi. Bugbugin sila. Karapat dapat akong mamatay. Ipagpaumanhin mo ako. Karapat dapat kang mamatay. Bakit kaya pribadong naglipat ng tauhan si Nancy? Ito, ayon kay Young Master Nancy na baka may magtangkang manakit sa amo ngayon, kaya nagpadala siya ng ilang tao. Naglipat ng tao nang walang pahintulot si Nancy. At sumuway sa utos ko. Ayon sa patakaran, dapat siyang parusahan. Tia, gusto ko lang maghiganti para sa lolo ko. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Ibaba si Master Nancy. Kung wala ang utos ko, huwag kayong pumunta sa Polar Region. Opo, Young Master. Tara na. Si Li Feng ang dapat hulihin. Ako ang mananagot sa mga nagawa ko. Ayaw mong mapanood ng anak mo. Ang magulang niya na nagpapatayan, di ba? Tatay, Basta mailabas ko lang ang anak ko, huwag kang mag-alala. Pabalik talaga ako. Na-reset ko na. Hindi. Ang Emperor Organization, 18 taon bago nahuli si Li Feng. Kung pakakawalan natin siya ngayon, parang pinabalik lang natin sa bundok ang tigre, di ba? Master, tama si Young Master Nancy. Pakiusap, patayin agad si Li Feng. Pakiusap, patayin agad si Li Feng. Pakiusap, patayin agad si Li Feng. Pakawalan mo sila. Hindi. Sabihin ko, pakawalan sila. Huwag kang mag-alala, babalik talaga ako. Na-reset ko na. Huwag kang umalis. Ibaba si Young Master Nancy. Pakawalan mo sila. Young Master, umalis na kayo. Pansanda, ano ba rubay itwidid ng parusa kay Li Feng? Malapit na dapat silang dumating sa pier. Tagapangasiwa, ang isang taong kayang palampasin ang pumatay sa kanyang ama. Karapat dapat pa bang maging tagapagpatupad ng lokal na emperador? Kumusta na ang mga preparasyon? Nakahanda na ang lahat doon. Sige. Kung ganon nga ang ayaw niya, ipadala na lang natin ang mag-anak nilang tatlo para magkasama. Tay, sandali lang. Ayos lang. Nanay mo yan. Nandyan na siya. Sige na. Haning? Naalala mo ba yung larong pusa't daga na nilalaro natin? Naalala ko. Okay. Ngayon tayo na ang pusa't daga. Tatlo. Dalawa. Isa. Tatay? Ningning, okay ka lang? Tara na. Utos ng pagpatay. Kayo ang mga tao ng organisasyon. Ang utos ng organisasyon na patayin ka dahil tinanggap mo na ang utos, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Tatay. Okay lang.
Hindi ko inasahan na napakarami na nang naibigay ko sa organisasyon. Isang araw, tatanggap ako ng utos ng pagpatay na para sa akin. Dapat alam mo rin na dahil nandito na ang mamamatay tao, magkakaroon ng mga nasawi. Alam ko rin na pumapatay ang mga mamamatay tao sa utos ng pagpatay. Maaari bang itanong kung ano ang kasalanan ko? Tumatanggap lang kami ng aming utos. Sige, iyon ay pagpatay sa mga inosenteng tao. Gusto kong makita si Wang Xiao. Hindi mo basta-basta makikita ang pinuno ng organisasyon. Akala mo ba pareho pa rin ang organisasyon ngayon? Mukhang tama ang mga ito. Nagkamali ako. Hindi ko dapat lubusang pinagkatiwalaan ang organisasyon. Patayin. Ningning, ayos ka lang ba? Huwag mong sayangin ang oras mo, hindi mo ako mapapatay. Mali ka. Ang pagpatay sa iyo ay pakinabang para sa amin. Kung hindi ka namin mapapatay, maaari nang ituring na natapos ang aming misyon. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto nilang umantala ng oras. May usok. Nasusunog ang organisasyon. Bilis, Gino. Nancy, nagawa mo. Tita, maganda ang lugar para magtanim dito. Ako na ang bahala sa laban. Hindi ba maganda? Malaki ang pangarap mo, pero nakadepende yan kung kaya mo. Noong bata pa ako, hinayaan kitang umupo sa posisyon ng tagapagpatupad ng matagal. Ngayong ako'y lumaki na, panahon na para mag-enjoy ka sa buhay. Kahit hindi ko gawin ang pagiging tagapagpatupad na ito, hindi mo kaya. Bukod sa apelidong Nan mo, ano pa ba ang meron ka? Pero ako si Nan. Ako lang ang natitirang lahi ng pamilyang Nan. Sapat na yon. At saka, pinahakulan mo si Lei Feng na ngayon kaya kaaway ka na ng organisasyon. Ang isang taong nagtaksil sa organisasyon. Paano siya magiging tagapagpatupad? Tama ba? Kung alam mo ang ikabubuti mo, isuko mo ang kautusan ng emperador. Ipapadala ko ang pamilya mong tatlo. Kung gusto mo ang kautusan ng emperador, nakadepende yan kung kaya mo. Tagapangasiwa. Ginoo. Pasensya na, Ginoo. Kasalanan ko, hindi ko siya napanood ng mabuti. At nakalabas na naman siya. Isa pa, may ipapakita ako sa iyo na ibang bagay. Tita, matagal na kitang sinabihan na huwag mong pakawalan si Li Feng. Hindi ka nakinig. Lason ang kutsilyo. Kahit magaling ka sa kung fu, wala ring saysay. Kasalanan mo itong lahat. Nang mamatay ang yumaong amo, pinatay din ng kapatid ko si Li Feng. Nag-antay ka kay Li Feng ng 18 taon at ako'y nag-antay sa kanya ng 18 taon. Ngayong nahuli ko na siya, hindi na ako makapaghintay. Kaya't pinagkanulo mo ako at sumali kay Nancy. Ay, paano mo nasasabing mga salitang nakakasakit? Ginagawa natin ito lahat para sa organisasyon. Tita, tumatanda ka na. Pag-isipan mo na lang ito ng payapa. Bagamat nalason ako, pero hindi mo ako maaabot. Matagal ka ng tagapagpatupad. Pero anong klaseng tao ka na ngayon? Lahat ng industriyang kumikita at lahat ng kumikitang ito ay ipinagbabawal. Mga gray industry lahat ito. At mga immoral na bagay. Hindi sila dapat umiral. Pero ano naman ngayon? Ang Emperor Organization tayo, hindi isang kawanggawa. Dahil gusto mo naman itong gusto, mamatay ka na lang kasama niya. Butler, sindihan mo ang apoy at sunugin mo ito para sa akin. Pasensya na. Tatay, hintayin mo ako. Tatay.
Hindi ba sinabi kong maghintay ka sa labas? Anak ka, bakit ka ba ganun kasuwail? Nandito si nanay at ikaw. Paano ako mag-iisa sa labas? Lumabas ka na rin. Alam mo bang napakadelikado dito? Umalis ka na? Tatay, tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi ako aalis mag-isa. Nagkakagulo ang mga gwardya ng Imperial Organization. May malaking problema siguro. Tatay, hanapin natin si nanay. Tara na. Sige. Sama-sama nating iligtas si nanay. Nakakantado ang pinto at hindi tayo makalabas. Ako na ang maglilipat nito. Dad, May isa pang labasan nandoon sa likod. Sundan mo ako. Mag-ingat ka. Kapit lang. Nanay. Chu-chu. Chu-chu, huwag kang magsalita. Ililigtas muna kita. Lumabas muna tayo. Hindi ko na mahawakan. Hayaan mo ako. Hayaan mong matapos ko. Chu-chu. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi pa naipaghihiganti ang tatay mo. Pagkatapos nating makalabas, isasauli kita sa organisasyon. Tara na. Hindi na kita sinisisi. Okay lang. Ang buhay ko. Kahit nakunin ka ng organisasyon, ibalik mo. Makinig ka sa akin. Anak ka ng tatay mo. Asawa rin kita. At ina ni Ningning. Ningning. Nanay. Ningning. Pasensya na, anak. Nanay, kakakita ko lang sa'yo. Huwag mo akong iwan. Nanay. Aning, huwag kang umiyak. Ang ating aning ang pinakamatapang. Nanay, huwag mo akong iwan. Bago ako mamatay, nakikita kita. Wala akong pagsisisi. Nanay. Nanay. Ayi. Sa huli, ipangako mo sa akin ang isang bagay. Sige, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Ito. Ang utos ng emperador. Ibinibigay ko sa'yo. Ibinigay mo sa akin ang kautusan ng emperador. Ang utos ng emperador. Bukod sa mga tao sa organization, meron ding 100 mandirigmang piling-pili na aking sinanay. Makatutulong sila sa'yo. Ang kautusan ng emperador. At labanan ang masasama. Sige, nandoon sila. Huwag niyo silang pabayaang makatakas. Papunta na sila. Ikaw, umalis ka na. Papunta na sila. Tara na. Ikaw na. Sabay tayo. Ikaw na. Sige na, sige na. Sabay tayo. Ikaw na, bilisan mo at alagaan mo ang anak mo. Pakiusap. Kainin mo pa itong mansanas. Ingat ka. May magandang balita ako para sa'yo. Sabihin mo. Ano ang magandang balita? Buntis ako. Kising, nataranta ka na naman? Magiging ama na ako. Magiging tatay na ako. Pulutin mo itong mansanas? Inkata. Magiging ama na ako. Magiging tatay na ako. Sige na. Sige na. Sige.
Bilisan mo. Ma, Sige. Ang swerte mo. Ang laki ng sunog, hindi ka namatay. Tita. Nasaan ang utos ng emperador? Hindi mo makukuha? Mamamatay ka na, matigas ka pa rin. Sabihin mo, nasaan ang utos ng emperador? Nasa kanya siguro ang utos ng emperador. Puntahan mo at tingnan. Chu-chu. Chu-chu. nanay. Chu-chu. Chu-chu. Nasa kanila siguro ang utos ng emperador. Tuloy lang, patayin sila, sige. Nanay. Talunan. Ayi, alis na tayo. Kung may mangyari sa anak natin, hindi kita palalampasin. Chu-chu. Sige. Chu-chu. Chu-chu. Nanay. Sige. Nanay. Sige. Wala nang oras. Ibigay ko sa'yo. Pumunta ka at humingi ng tulong. Sabay tayong umalis. Ningning, wala nang oras. Bilisan mo. Makinig ka, sige. Aning, mag-ingat ka. Kapag bumalik ka, dito, kunin mo lang. Sige. Huwag mong sayangin ang buhay ni nanay. Joey. Hinawakan ko na ang bawat parte ng katawan ni Nanchu. Pero hindi ko talaga mahanap. Ihiwain ko kaya siya at itago sa loob ng tiyan. At itago sa loob ng tiyan niya. Nancy, si Nanchu ang iyong tiya sa huli. Inalagaan ka niya sa loob ng maraming taon. Hindi mo lang siya pinatay, dinunggisan mo pa ang kanyang dangal. Mas masahol ka pa sa hayop. Hahaha. Sino ba ang nag-utos sa kanyang protektahan ka? 18 taon na ang nakalilipas, ipinanganak kanya kasama ang isang anak sa labas. 18 taon ang lumipas at ngayon gusto pa rin niyang protektahan ka. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat siyang mamatay? Sa tingin ko ay karapat-dapat siyang mamatay. Sa tingin ko ay higit pa sa kamatayan ang nararapat sa kanya. Isasabit ko rin ang kanyang bangkay sa harap ng base. Huhukayin ang kanyang puso at baga at dudurutin ang kanyang mga mata. Para masita ang para nila. Ganin ng pagtataksil sa organization. Ano wading kay hinatna ng pagtataksil? Katarungan ng Diyos. Papagbayarin kita. Ang number 1 na killer sa listahan. Pinapanood ang kanyang asawa na mamatay sa harap mo, ang kawalan ng kapangyarihan. Nagpatalo ba sa iyo? Ngayon, ang ibigay mo sa akin ang order ng emperador at iiwan ko pa sa iyo ang iyong buong bangkay. Gusto mo ang order ng emperador, tama ba? Tapakan mo ako. Joey, ginamit mo ang iyong lakas ng loob at nasaktan ang iyong mga panloob na organo. Huwag mong sabihin ang order ng emperador na ito. Kahit ako ay mapapaluhod kita at papatawagin kang tatay. Subukan mo, anak sa labas. Mig-ingat. Pakawalan mo siya. Lifeng. Hindi ko inaasahang magkikita tayo rito. Sagipin mo ako. Inutusan kitang pakawalan siya. Sabi ng lahat, ang numero 1 sa listahan ay si Li Feng, pero sino ang nakakaalam na lahat ng mga mamamatay tao sa listahan ay mula sa iisang pamilya? Guro.
Pinapakawalan mo siya sa akin. Kailangan mong bigyan ako ng dahilan. Ang trono at Actua hindi pa katakas. Pakawalan mo siya. Hindi ko na pangingiminggan ang relasyon nating guro at estudyante. Pakakawalan kita. Mensahero, tinuruan mo kami ng daan. Tinuruan mo kaming gumamit ng espada upang hatiin ang magulong mundo. Tinuruan mo kaming gamitin ang aming puso upang alagaan ang awa sa lahat ng nilalang. Pero bakit ngayon ay tinutulungan mo ang malupit at binabaligtad ang tama at mali? Inaakusahan mo ba ako? Wala akong karapatan. Oposisyon para sisihin ang sinuman, lalo na ikaw. Pero gusto ko lang itanong, ang putik ng imperial na organisasyon, plano mo ba ito o nalulong ka rin? Ha, hindi ako katulad mo. Gumagawa lang ako ng mga bagay para sa interes. Kung nakinig ka sana sa akin at nanatili sa organisasyon, sa atin na sana ang mundo ngayon at hindi na tayo kailangang magpatayan. Tapos pinapatay mo ako kay Nanzenshan para sa iyo iyon. Siya, pakawalan mo siya at pakakawalan kita. Kilala mo ako. Kailangan kong Hindi, si Nancy. Pinagsuhulan ko ang yaya ng pamilya Nan para ipalit ka sa pamilya Nan. Tiniis ko ang 18 taong paghihiwalay. Para lang makita ang pag-asa na maipamana ang local na organisasyon. At pinatay mo ang anak ko. Hindi ako ang pumatay sa anak mo. Ang ambisyon mo ang pumatay sa kanya. Anong sinabi mo? 18 taon na ang nakalipas, pinalitan mo ang panganay na anak ng pamilya Nan. Hindi mo inasahan na babalik si Nanchu para magmana ng negosyo ng pamilya. Pero ngayon, lumaki na si Nancy at nagpadala ng tao para patayin si Nanchu. Kaya ang lahat ng ito ay dahil sa ambisyon mo. Papatayin kita. Oo, huli na ang lahat para sa'yo. Hindi ka ba dapat patay na? Hindi mo ba gustong magpatayan kami? Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Alam kong napilitan ka lang. Pangako ko sa iyo, pakakawalan ko ang mga kapatid ko. Gusto rin akong daigin ng isang grupo ng talunang mga sundalo. Kung ganoon, hayaan mo kaming mga talunang sundalong ito ang pupuksain sa'yo. Ilan ba kayong kayang lumaban? Mga walang kwentang kawal lang naman kayo. Kung kaya ninyo akong talunin, matagal nang nawala ang Tianbang. Habang nandito kami, mananatili pa rin ang Tianbang, sabi mo. Tama? Tama. Mga kasama, 18 taon na tayong naghintay. Kahit gaano pa karami, gawin na natin ito. Patayin siya! Tatay? Saktong-sakto ang dating mo. Ito ang piling samahang hindi kailanman lumitaw. Iniuutos ko sa iyo na ipagtanggol ang katarungan upang puksain ang kasamaan. Opo. Wang Xiao, maaari ka ng sumuko. Nagkamali ako, Lei Feng. Nagkamali ako. Tingnan mo ang ating relasyon bilang guro at estudyante. Ipaubaya mo ang buhay ko.
Ipaubaya ang buhay mo? Paano naman ang libu-libong mga kapatid? Ano ang dapat nating gawin? Paano naman ang mga inosenteng pinatay mo? Paano naman sila? Ipaubaya mo rin ba ang kanilang mga buhay? Paari akong magbayad, Puri. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Imposible. Sinabi ko na, wala nang Lei Feng pagkatapos ng tala ng langit. Pinilit mo akong gamitin muli ang pangalang ito. Mamamatay tao ng tala ng langit. Patayin ang mga karapat dapat patayin at ikaw ang karapat dapat patayin. Hahaha. Sa tingin mo ba, kapag pinatay mo ako magiging mapayapa na? Sa mundong ito, napakaraming taong gumawa ng masama. Pero habang may tiyanbang, mananatili ang katarungan. Gabi na. Lia Feng, alis na tayo. Li Feng, Aning, tingnan mo ang mga ilaw sa malayo. Ang ganda. Aray, ang matanda akong mga braso at binti. Masyado na akong matanda para makipag-away. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Matanda ka na. Hoy, huwag kang gumalaw. Anong ginagawa mo? Naghihintay sa anak kong babae. Iba talaga kapag may anak na babae. Hoy. Ako may anak na babae, ikaw wala. Binubuli mo ako, isang matandang nag-iisa. Ang tanda-tanda mo na, makahanap ka na kaya ng mapapangasawa? Magkaroon ka ng anak? At mamuhay ng tahimik at payapa. Mabuti iyon. Ang tanda-tanda ko na. Pag-usapan natin mamaya. Hintayin mo ang anak mo. Hintayin mo ang anak mo. Papa. Ning. Anak ko. Tito? Bilisan mo, kumain ka na. Pwede bang ako ang mag-credit nito? Ako na ang mag-credit. Tara na. Lahat ng paborito kong ulam. Ning, paano mo naasikaso ang usapin nila? Papa, may sasabihin ako sa'yo. Pinabuwag ko ang Imperial Organization. At wala ng Emperor Organization. Matibad. Tulad ko. Ang anak ng tigre, hindi aso. Malapit ka nang magtapos. Anong plano mo? Papa, gusto kong magtayo ng boxing gym. Gusto kong matuto ang lahat na protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Mabuti iyan. Mabuting bagay. Anong gagawin ko? E di kami ni Tito Hu ang magiging coach mo. Sige. E di makakatipid ako sa bayad sa coach. Hoy, anak, bigyan mo naman ng pwesto si Tito Huo. Umalis ka dyan. Sige. Magre-retiro na siya. Mag-asawa siya at magkaanak para may mag-alaga sa kanya. Ang kaya lang nating bayaran ay ang 5 insurances at 1 fund niya, pension insurance. Walang problema iyon. Pareho kayong dalawa. Anak ko. Anak ko rin siya. Sige, anak mo rin siya. Hello. Heto.